Citizens Tips, time for information and public service. Alamin paano magiging ligtas ang mga nakatatanda sa panahon ng disasters and emergencies at bakit mahalagang sila ay naisasama at nakukonsulta sa pagpaplano ng mga gawain na may kinalaman sa kanilang sektor. Pakinggan natin ang mga karanasan, kwento, hinaing at kanilang mga opinyon sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa senior citizens. Makibahagi sa talakayan, makiisa sa pagpapalawak ng kaalaman at kamalayan ng bawat isa sa mga usapin tungkol sa nakatatanda. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Lunes sa ganap na 2:30 hanggang 4:00 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayan na ito ay inihahatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa HelpAge Deutschland, Action Deutschland HIF o ADH at the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development o BMZ. At ngayon, narito na ang bagong episode ng Senior Citizens Tips. Magandang hapon po sa inyong lahat. It's good to see you. Ako pala ay hindi ko pala kayo nakikita, pero kayo nakikita kami. And we're lucky to have with us dalawang bisita natin na mga lolo't lola na din, pero hindi sila mukhang lolo't lola. No? Sabi ko nga, pabata ng pabata ang ating mga bisita. At ito po ay dinadala sa atin ng COSE o Coalition of Services of the Elderly sa pakikipagtulungan po ng HelpAge Deutschland and Action Deutschland HIF. Ang ating pong programa ay Tips o Time for Information and Public Service. Mga bagay-bagay po, mga pag-uusap ito tungkol sa mga issues ng mga nakatatanda. At ngayon po, ang ating topic ay tungkol sa role o papel ng mga nakatatanda sa ating pamilya at sa ating komunidad. Meron kasing ibang pananaw ng mga nakatatanda daw pag dumating na sa ganoong punto ng kanilang buhay ay nababawasan na o nawawala na ng halaga. But ang atin pong mga bisita ngayon ay magpapatunay sa atin na it's the opposite, na ang ating mga nakatatanda ay hindi nawawalan ng halaga sa kanilang pamilya at sa kanilang komunidad. In fact, they act as assets. Meron silang halaga, meron silang naitutulong sa ating komunidad. At ngayon po ay mamaya po ay bibigyan natin sila ng pagkakataon to introduce themselves, si Mr. Ronnie Tabaro at si Mrs. Imelda Colobong. Ako po si Salve Basiano, na dati na ninyong napagkikita dito, but I'm chipping in for Sir Floro Francisco dahil he's on the move. Nasa pa siya, nasa kalsada at naiipit sa trapiko. But he will be joining us pretty soon. Ngayon po ay teka muna. Kasi yung aking cellphone nakalimutan kong tawag nito, i-charge. Okay. Ayan. Ayan. Sige, Nanay Salve, pwede naman akong bumati, maski hindi nila ako nakikita. Ayan, sige. Babati si Sir Floro sa inyo. Ayan, sige. Magandang hapon mga kasenyor sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Paumanhin ho at ako'y medyo naipit sa trapiko, no? Pero mahalaga ang ating usapan ngayon at mahalaga ang ating mga bisita dahil sila po ay tunay na mga asset para sa lipunan at para sa mga pamilya, no? At yan po ang ating pag-uusapan. Tayo ba'y mga pabigat o pwede natin patunayan na tayo'y marami pang mayaambag? Yan po ang ating pag-uusapan mamaya. Yan, Nanay Salve. Yan, maraming salamat Sir Floro. Gusto ko rin batiin yung ating mga regular na mga viewers. Sana ay wag nyo kami iwanan. Patuloy kayong manood at magbigay ng mga kuro-kuro sa ating chat box. So magandang hapon muli.
At ngayon po ay sisimulan natin sa pamamagitan ng pagpapakilala ng ating mga bisita, si Ma'am Imelda Colobong. Opo. Magandang hapon. Dinig niyo po? Yes, you're Yes clear. po, yes. So, ako po si Imelda D. Colobong. Taga San Mateo Rizal po ako. Member po ako ng GBESTA, yung tinatawag na Gitnang Bayan Elderly and Senior Citizens Association. Naglilingkod po ako bilang Vice President. Pero bago lang po ako kasi sabi niyo nga kanina, hindi naman ako mukhang lola. Turning 62 pa lang po ako ngayong June. Yan, tapos nagka-pandemic. Pandemic, di po ba? Kaya lalong naging konti yung pag-meet. Kaya hindi pa po masyadong matagal yung involvement ko sa GBESTA. Okay, maraming salamat si Ginoong Ronnie Tavaro, T. Tavaro. Magandang hapon po. Naririnig po ba ako? Yes po, clear. Loud and clear. Okay. Ako po si Ronnie Tudensi Tabaro, a registered psychologist po, retired din, member po ng Psychological Association of the Philippines, and Vice President po ng Harmony Hills Tulo Madigato Senior Citizen Association ng Marilao, Bulacan po. Vice President din po ako ng Homeowners Association dito sa lugar po namin. I'm already 62, turning to 63 po. Okay. Sa Doc, inyong pamilya. Nanay Salve, si Doc pa eh. Siya yata yung kasama natin sa COPAP eh. Parang nakita ko na to si Doc eh. Kayo po, Opo. Doc, yung kasama doon sa planning workshop ng COPAP? Hindi akong naka-attend doon. Hindi rin ako naka-attend doon. Pero nandun kayo sa CHR. Opo. Nag-usap na po tayo. Oo, sa CHR. Ayan, Nanay Salve, kasama natin yan sa COPAP, sa CHR. Ganun ba? Oo. Welcome po. Kasama kami doon sa wider na scope ng COSE. Sir Ronnie, may tanong kami. Opo. Bilang psychologist, are you still a practicing psychologist sa komunidad? Yes. You still help out? Yes. Opo. Yes po. Active pa po yung license ko. Okay. Hanggang kailan po yun? 2025 or 26, hindi ko po masyado Okay, matagal po pala kayong magiging aktibo. Si Ma'am Imelda po, ano po ang role ninyo sa komunidad besides being Vice President ng inyong organisasyon? Dati po ako nagtatrabaho. Kare-retire ko lang ngayong Feb 16, 2024. So, kung sa community po, hindi po ako nagkaroon ng pagkakataon kasi siyempre full-time ako sa work. I work in a government hospital po. In a government hospital. So, full-time ako doon and then nagturo din po ako. Nag-part-time teaching din po ako. So, nag-start ang klase ng 5:30 hanggang 8:30 hanggang Saturday. Minsan, meron pang load ng Sunday. Kaya sa community po, wala po akong gaanong naging partisipasyon. Pero, actually nga po, nung in-invite ako ng mama ko na mag-join sa elderly group, sabi ko, ano bang mapapala ko dyan? Sabi ko, kasi ganito, may mga BFD, may mga, tulungan daw po. Sabi ko, mama, ano naman ako, magpe-pension ako sa government, magpe-pension pa ako sa SSS. Sabi ko, baka hindi naman ako mabigyan yan. Sabi ganon. Saka, kumbaga, parang doon na muna sa mga wala talagang pension. Yun. Kasi kaya nga po, hindi ko masabi na naging active ako sa community, mga activities. Pero sinamahan ko siya kasi hirap siya maglakad. Nung nandun na ako,
pinamember na rin nila ako. Ayun, naki-member na rin ako. Hanggang sa nakita ko po na kailangan pala talagang tulungan yung mga nakatatanda. Okay, Sir Floro, Si, may si Doktora po, Doktora, ano pong specialty nyo nung kayo yan, nagtatrabaho pa? Ako po, actually po, hindi po ako doktora. Ako po, accountant po. Accountant po ako by profession. Accountant. Na-miss sige po. So, CPA po kayo? CPA po ako. Pero hindi na rin ako sa nag-renew hospital setting. ng license. O, hindi na ako nag-renew ng license. Pero syempre, yung knowledge na gain, hindi naman sumasama sa license. Yan na naiiwan sa atin. Ayan. Sa ano Pero po, alam nyo, ma'am, alam nyo, dapat i-renew nyo pa rin kasi marami nangangailangan ng mga samahan ng mga senior citizen, ng mga external auditor. Baka pwede kayong tumulong at mag-pro bono kayo sa kanila. Opo. Actually, nag-start na nga po ako mag-attend ng mga seminars kasi pag magre-renew ng license, ganun karami yung mga hinihingi nila seminars. Nag-start na rin po ako. Actually, That's binabala ko because of this. Because of COPAP. Yeah. Maganda po yun. At tayo po yung magtutulungan at marami po tayong may tutulong, ma'am, kasi lalo na po kayo, ang isang malaking topic natin sa mga senior ay yung financial literacy. karanasan. Yes, Oo. oo. Yung kaalaman sa pangangasiwa ng kanilang mga kaperahan. Marami mga senior, medyo nabubudol-budol sila ng mga kamag-anak So, kailangan Also, natin silang tuluan at payuhan kung paano hindi maubos ng basta-basta yung kanilang napag-ipunan kung meron man. Also, meron akong alam ng mga organisasyon na nagkakaroon ng problema sa pag-handle at sa kapag-report nila ng kanilang kaperahan bilang organisasyon. So I think mahalaga yung presence ninyo sa community bilang isang maalam sa accountancy. Okay. Sige po. Actually, nung pong huling meeting namin nun sa COPAP, sinali na rin po ako sa finance committee para po mag-design ng system of recording, system of handling. Yun po. Kaya lang medyo maraming activities kaya hindi pa natuloy-uli yung mga meetings. Kailangan natin ng bookkeeping. Opo. Sige po. Ayan. Si Doc naman, si Doc po, ano po ang pinagkakabalaan nyo bukod sa pagiging psychologist? Sa HOA po, marami po kaming activities sa homeowners po. Yan. And sometimes nagkakandak lang din po ako ng clinical counseling doon sa mga may depression, blah blah blah, etc. Alam mo naman, clinical site po. Oo. So malaki ang nagagawa ni Doc Ronnie, lalo na sa aspeto ng mental health. Lalo pa ngayong maraming mga problema pagkatapos ng pandemya, eto na naman ngayon ang sobrang init, maraming mga tao na napipilitang manatili sa kanilang mga bahay, nalilimit ang kanilang movement. Kaya nakaka-depress po yun, Nakaka-depress, di ba, Doc? Yes Yung po. hindi ka makalabas. Yeah, totoo po. Yun naman po yung pag-retire po natin, mayroon ka na pong depression maramdaman doon. Ganun ba? Ma-detach po kasi sa work, di po ba? And besides, humihina na yung income, humihina yung system, lahat po humihina pagkaganito pong bagay. Yes, opo. Yun. So, Doc, meron ba kayong yung counseling ninyo, meron ba kayong regular na ginagawa ang ganyan? O nag-extend din ba kayo ng counseling sa mga ibang ka-network natin sa COPAP bukod sa inyong sariling organisasyon? Actually po wala kasi wala pa naman
approach sa akin na kung saan pwedeng mag-held ng mga counseling or so what. So far wala pa po. But I am planning kasi number one po nating problem is that yung sa ating pong mga nakakatanda, commonly po, ang problema po ay hindi naintindihan yung sarili o ano yung nangyayari sa sarili natin. Number one po din yung dapat realization sa sarili para po makakope little by little ang kung ano man po ang kalagayan natin. Kasi the moment hindi po natin naintindihan ano po yung ating sarili, ano po yung ating kalagayan, ano po yung naging problema natin, hindi po tayo makamove on po doon. Yeah. Bakit po dapat positibo ang ating pagtingin sa sarili natin? Ano ang epekto nito? Kasi po sabi nga doon, think always positive. Yung negatibo po, walang maitutulong po sa atin. It makes our life shorten. Pag positive, pag negatibo po yung iniisip natin. Pag negative po, totally shut down yung personality natin. Where in fact, pag tayo po ay positive thinker, lahat po, no? Kahit hindi maganda nangyayari, na-convert po natin into good ones. Yan po siya. Sabi nga doon, the power of positive thinking. Paano po yan? May mga kaso kasi na hindi maganda ang relationship ng matanda at saka yung kanilang anong tawag nito, manugang. And then madalas nasasabi ng manugang na ay dagdag pakainin namin. Okay, naging burden. Yes. So yung matanda din na-imbibe na niya yon at ang kanyang by way of introduction ay wala na akong hanap buhay ngayon, pinapakain na lang ako. Yan. Tama ba yun? Opo, number one po kasi dapat po ganito po yun. Hindi dapat nagsasama yung manugang tsaka yung yung biyenan eh. Sa isang kaharian dapat isa lang po yung queen. Kasi magka-clash po talaga yan eh. Yan, no? So, dapat wala po. And besides, sa atin naman. So, ibig niyong sabihin, Doc, hindi magandang dapat ay mananatili ka pa rin nakahiwalay sa mga sa mga anak mo. Kung may kakayanan ka naman meron ka namang sarili bahay, wag mong ibenta, doon ka pa rin. Kasi you can do whatever you want to do. Andun po yung freedom. However, kasi sa ating Pilipino, alam naman po natin that blood is thicker than water. Pero, ang system po, ganito po yun. Sa ating mga nakakatanda, it's quite good enough kung meron po tayong enough sources, meron po tayong pension, meron po tayong naitabi, meron sa makatwid, in short, meron po tayong pera. Marami pong anak natin ang mag-aagawan upang tayo ay arugain. Pero pag wala po tayong magdudukot kahit ano po, at ang tingin po ng anak natin ay burden, ang nakakatanda po ay nagiging kawawa. Ito po natawag natin parang naging NPA. Bakit po NPA? Kung anin po yung anak niyan, magpapasapasan, o dyan si nanay isang linggo dito, pangalawa, pangatlo. So yung nanay, ang tatay na nakakatanda, wala pong permanenteng tirahan, pinagpapasapasan, doon po tayo naging kawawa. Di po ba? Tama? Pero kung may pera po tayo, nag-aagawan po yan, mag-alaga sa atin. Yun po ang common na nakikita po sa ating mga Pilipino. Why? Kasi common po ng mga nakakatanda sa atin, hindi po nila nakikita kung ano yung kahinat na nila sa kanilang pagtanda. Di po ba? Dapat nakikita na po natin ano po yung ating kahinatnan whenever darating ako sa edad na yan. Dapat po maging ready po tayo, maging handa po tayo so that we will become an asset. Kahit na wala po tayong pera, pero marunong po tayo sa diskarte ng buhay, mabuhay tayo kahit tayo lang po mag-isa sa sarili natin. Tama po ba? Sa palagay ko po, tama kayo. At ang ito po sinasabi ko rin sa mga miyembro ng aming organisasyon. Don't allow yourself na pagsabihan kayong pakainin. In the first place, may silbi kayo. Your existence has economic value. Dahil kung wala kayo dyan, baka yung inyong anak ay hindi makapagtrabaho sa labas dahil walang magbabantay sa kanilang anak. So, kung iyon ay ginagawa ng kanilang katulong, nakabayad sila.
So, Yes. merong halaga ang inyong ginagawang pagtulong sa pamilya. Correct. Maybe hindi ninyo nakukwenta dahil hindi nabibilang yung pera dahil hindi pumapasok yung pera. Pero that's, kumbaga, savings yan. Kung ikaw ay nangangatulong, may silbi ka. Yes. So, Ma'am Imelda, sa inyo bang grupo, meron ba kayong mga na-encounter na mga nakatatanda na may problema sa ganyan? Na ang feeling nila sila ay wala ng silbi, sila ay pakainin na lang. Ah, wala naman po akong alam. Meron po na isang member namin na hindi maka-attend na ng regular kasi kailangan niya magbantay ng mga apo. So, that way, nakapag-contribute siya. Di po ba? Economically, sabi niyo nga, nakapagtrabaho yung anak kasi binantayan niya. And aside from that, ah may peace of mind pa yung magulang ng mga bata kasi ang nagbabantay kamag-anak. Di po ba? Kaysa Yeah. pababantayan sa binabayaran na na mga ibang tao. So, doble-doble yung benefit kung yung nakatatandang kamag-anak ang magbabantay. Tapos, dito po, marami pa rin po kasi mga nakatatanda na nagsisikap pa rin talagang magtrabaho kahit magtinda, ganon. Kaya po, hindi naman talaga sila nakakarinig ng ganong mga salita. Kasi, konti lang po kasi yung nakakasama ko sa meeting. So, dahil siguro maganda yung relasyon nila sa family nila, kaya meron silang pagkakataon na mag-attend ng meeting. Yung iba siguro kaya hindi nagiging members, alam niya na, may mga problema sa pagpapaalam, di po ba? So, isa nga po yon sa pinaplano ko na tingnan. Kumbaga, kung kailangan kong mag-house to house para alamin kung merong senior citizen, di po ba na nangangailangan ng tulong o kung ano yung problema, ba't hindi sila nakaka-join. Gusto kong gawin yun dito sa barangay namin. Maliit lang naman to. Ano na rin naman ako, retired na rin naman ako, so may time ako. Yun po. Sa usapin po ng kita o sa ekonomiya, paano patuloy na nakakatulong ang nakatatanda sa pagpapalago ng komunidad sa kanilang kinabibilangan? Kahit na kumbaga ay wala silang regular employment dahil nga ah, halos wala nang mag-employ sa mga nakatatanda, di ba? So, paano sila pwede makatulong sa komunidad nila? Ako po ba? Sir Ronnie. Okay. We must set as a good example or a model in our community. In spite of the fact, wala po tayong sapat na na-income sa di ko nga, pag tayo po ay retirado na po, humihina yung lahat sa atin, not only the physical aspect, no? That includes, of course, yung income natin. Ano na lang talaga, asa ka na lang sa pension kung may pension. Kung wala, sorry ka talaga. No, sabi ko, you must set as a good example to the young ones. Ano po, kung dati po may bisyo tayo, dapat iwasan na po lahat yan. Alak, sugal, sigarilyo, bla bla bla, etc. Kasi hindi naman nakakatulong po sa atin yan. No? So sabi ko, ehemplo po tayo, word of wisdom, no? Good advices, ganun po. Dapat ma-enlightened yung isipan ng mga uh, kapitbahay natin, yung community natin, that those are the things, no? Yung isang stick ng sigarilyo, magkano po? Palagay natin 7 pesos. Kung tayo po ay nakasigarilyo ng tatlong stick sa isang araw, 21 pesos na po yun. Di po ba? So malaking budget na po ang may dadagdag doon sa budget ng pamilya kung nag-iwas tayo manigarilyo. Di po ba? O yung iba, iinom pa ng alak. Yan. Dagdag another burden pa rin po yun. Kung dinagdag mo na lang yan sana sa gastusin ng family, I think bumagaan, no? Yung gastusin sa loob ng bahay kasi wala nang extracurricular na kung ano-anong expenses. Yan. So meaning to say, set as a good example, bawas po tayo ng mga expenses na hindi naman kailangan. Huwag bumili ng mga hindi kailangang mga luho sa katawan. Pag hindi kailangan, never mind na lang po. But of course, tutukan po natin doon sa mga nakakatandaan, tutukan po natin yung tamang pagkain, tamang rest po. Yun lang po. Just to prolong our life. Requirement po natin yan eh. Para humaba yung buhay natin, tama po yung
pagkain, tama po yung rest. Against ako doon sa mga, pwede po ba, idadagdag ko po, against po ako doon sa mga anak na ginagawang nani, ginagawang caretaker or caregiver, yung kanilang nanay. Bakit? Yung nanay natin, anak mo, nilagaan mo na yan hanggang sa paglaki. Kaya nga sabi nila, prepare ang anak mo sa magandang kinabukasan. Pag-aralin, pagdamitan, hubog sa values. Pag nahubog natin sa values yan, sabi natin kanina, blood is thicker than water. Ang bata titingnan kung ano yung kanyang pinanggalingan. Sabi ng isang psychologist kasi, whatever be your personality today, there is always a relationship of what you have been experienced during your yesterdays. Meaning to say, kung pinaranas sa iyo ng magulang mo ang maganda, no? Hindi ka rin tatratuhin nakakaiba pagdating sa edad nating ganito. Okay? Okay, Tama po. ma'am, maraming salamat Sir Doc Ronnie. Si Ma'am Imelda, Okay. palagay ninyo kasi nasa financial ano kayo, sa mundo ng finances kayo. How do you think can older persons help sa kanilang family at sa kanilang komunidad kahit wala silang empleyo? Ah, Iba-iba po kasi yung paraan na nakakapag-contribute ang mga nakatatanda. Ano po, merong direct, yung kumikita pa sila kasi kahit may edad na, bawa, may business o may tindahan o nagtatrabaho pa. So that way, direct silang nakakabigay ng benefits sa family at saka sa community. Pero meron naman na indirect. Yun nga po, yung makakapagtrabaho yung iba dahil tinutulungan nila. Di ba? So, ano man yung paraan na nakakapag-contribute yung matatanda, ah, ginagawa niya yung best niya. Pero minsan po kasi yung mga nakatatanda, minsan sila rin yung nagiging problema sa family, kung sa bahay. Halimbawa, bawal sa kanyang pagpagod kasi magkakasakit. Hindi ko lang alam kung gusto pa rin ng nakatatanda na maging productive sila. Masama nga. Di ko ba? Yung sasabihin na, huwag ka lang kumilos ng ganyan kasi pag natumba ka, mas malaking problema. Di ko ba? Pero yung mga nakatatanda, gusto pa rin nilang kumilos. Siguro gusto pa rin nilang talaga makatulong o baka nahihiya sila na wala silang ginagawa. Pero isipin nyo, pag nadisgrasya, mas malaking gastos dun sa family. That way, nagkakaroon tuloy ng conflict. Doon tuloy nagkakaroon ng inisan, di ba? Maiinis yung mga nakababata. Kasi ako, dito sa mama ko rin mahirap siya sa paglakad. So, sasabihin ko, huwag na kayo magdilig ng halaman. Kasi nahirap mamaya, madulas pa kayo. Pero didilig siya. Tapos pagdating ng gabi, sabi niya, ang sakit ng ganito ko. Kayo naman kasi. So, di ba? Parang mga bata din na sinasaway natin na wag takbo ng takbo dyan pag nadapa. Ayan, ano yung bibig. So, napakahirap po nun. Instead tuloy na maging maayos yung takbo sa pamilya, nagkakaroon ng problem. At saka ang isa pa po, sana, uh, yung ang isang nakatatanda, huwag maging mahirap pakisamahan. Di po ba? Usually kasi kasabihan natin pag tumatanda na masungit na, matapang na. So sana hindi ganon. Di po Ranking. ba? Kasi parang sila na rin yung gumagawa ng paraan para sila kainisan. Di po ba? Um, Lahat tayo gusto natin ng maayos na relasyon, pero sa dami ng problema, minsan nagiging dahilan na yung yung katigasan ng ulo ng bawat member, kaya tuloy nagkakaroon na ng ng pagkakagalitan. So, and then ang isa pa po, no,
bago natin maiwasan para natin maiwasan yung hindi magandang relation sa loob ng bahay o kahit sa community, um, kung nung mga bata pa tayo, nung panahon na malalakas pa tayo nagpo-provide, naging mabuti tayo sa kanila. Tatanawin nila yun eh. Di ba ba? Sabagay, nasa ano na tayo ngayon, at nasa katandaan na. So, so baka nagawa na natin na mainis sila sa atin. Pero pwede pa rin naman po natin baguhin. So, baka nasa part natin yung makakapagpaganda ng relationship natin sa mga kasamahan natin. So, kaya po kahit na hindi tayo nakakabigay ng financial help o wala tayong naitutulong sa ekonomiya na direct, nakaka-share tayo sa mga paggastusin, magagawa natin yun indirectly na at the same time, masaya tayo, walang mga hinanakit. Kung titingnan lang natin yung aspect na ah, emotional at saka mental, babantayan din po natin yan. Thank you. Ano pong masasabi ninyo tungkol sa panukalang batas tungkol sa anti-discrimination law? Ito po ay tungkol sa posibleng pag-impleyo sa mga senior citizens. Dapat ba itong isabatas at makakatulong ba ito sa mga nakatatanda? Sir Ronnie? Ito po ay pag-antay po kontra. Di po, parang tinanggalan po natin ng karapatan yung isang tao na may kakayahan pa po magtrabaho o mag-contribute kahit pa paano sa lipunan. Di po ba? Kasi kung yung tao, andyan pa po yung willingness niya, bakit hindi po natin pagbibigyan? We have to give them a break. May magawa sila na hindi kaya gawin ng nakakabata. Di po ba? Una, experience-wise, marami pong kaalaman, marami pong natutunan, yaong nakakatanda, kagaya po natin, na hindi po alam ng nakakabata kaysa sa atin. So therefore, dapat we have to give them a break. Bigyan po natin ng pagkakataon. Di po ba? Doon lang po stand ko. Bigyan po yung lahat ng nakakatanda na gusto po magtrabaho, able pa po, kaya pa po, bigyan po ng pagkakataon. Why not? Kasi may maiambag pa po silang malaki sa ating lipunan. Thank you, Doc Ronnie. Si Sir Floro ay merong input dyan. Sir Floro, ano yung input mo tungkol sa 4 na D? Okay, Nanay Salvet. Sorry ha, medyo mahina kasi ang internet ko habang nagbibiyahe. Of course, gusto natin dapat talaga bigyan ng pagkakataon na magkaroon pa rin ng pagkakataon makapagtambag ang mga senior, lalo na yung mga may skills. Pero sana, pagka binigyan sila ng trabaho, iwasan sana yung mga trabahong dangerous, yung mga trabahong difficult, yung mga trabahong degrading, yung mga trabahong dirty. No? Sana naman hindi yung mga maruruming trabaho, yung mga mahihirap na trabaho, at higit sa lahat yung hindi nakakawalan ng respeto sa sarili nilang pagkatao at saka sa kapwa. No? Sana yan ang hilingin natin sa mga may programang mag-empleyo ng mga nakatatanda sa ating lipunan. Kasi sa karanasan ko, bumibiyahe ako sa ibang lugar, nakikita ko yung ehemplo sa Hong Kong at saka sa Singapore, mga nakatatanda yung naglilinis ng kubeto sa airport, yung mga nag-iimbis ng mga plato sa mga restaurant, yung nagmamap ng mga floor. Para sa akin, sana hindi naman ganun ang klaseng trabahong ibigay sa atin. No? Kasi marami pa namang pwedeng gawin. Halimbawa, office work. Kung matalas pa naman ang pag-iisip ng senior, pwede pa naman silang mag-record o mag-review o mag-evaluate o mag-file. Pero wag naman sana yung pabubuhatin na mabigat.
o kaya patatrabahuhin ng kaghating gabi, mga ganun ba? So yun yung sana bantayan natin kung sakaling magkaroon ng pulisiya para sa maayos na pagkaka-empleyo ng mga nakatatanda. Yun lang po muna, Nanay Salve. Nanay Salve, nakamute kayo. Dito sa Pilipinas, sinimula ng isang tawag nito, ng isang grupo ng tindahan, yung SM, na nag-hire sila ng mga nakatatanda para sa SM Cares. Yun yung tawag nila sa kanilang program. At ang ginagawa lang ng nakatatanda ay taga-greet, taga-usher ng kanilang kliyente. Also, kung may mga information na kailangan, yung magtatanong, pwede silang pagtanungan. So I think it's light enough. Ngayon, kung nagagawa yung SM, kaya siguro nagawin ng iba pang mga department stores, di ba? O tama kayo, Nanay Salve. Ang isang magandang halimbawa dyan, yung Medical City. Yung Medical City, yung mga retirado nila mga empleyado, na-rehire sila bilang mga volunteer na mga ushers at saka usherette at saka nag-guide ng mga pasyente, nagtuturo dun sa mga taong pumunta sa ospital kung paano magpa-admit, paano saan ng mga laboratory, mga ganun, tinuturo nila ang mga serbisyo. So, yung mga retirado sa Medical City, meron silang chance na ma-re-employ at napakaganda ng kanilang benepisyo. Tapos binibigyan sila ng libreng hospitalization pa rin. So, magandang programa 'yon para sa mga nakatatanda. May reaction ba kayo tungkol doon sa sinasabing sa pagdami ng mga senior citizens dito sa ating bansa? Kasi lumulobo ang ating bilang 2 years ago, nasa 9 million lang tayo. Tapos ngayon ay nasa 12 million na, di ba? Ano ang inyong reaksyon doon sa anong tawag nito? Hinaing ng ating mga mambabatas na dahil dumadami ang nakatatanda sa bansa, ay dumadami rin ang gastusin ng gobyerno na kailangang ilaan para sa mga senior citizen. Sa palagay ninyo, si Ma'am Imelda? Ako. Talaga pong, hello, sa pagdami po talaga ng seniors, talagang may corresponding increase din sa budget na kailangan nila. Di po ba? Halimbawa kasi, kung ang seniors 1 million, tapos bigyan mo ng tagpipiso, 1 million ang kailangan mo. Pero kung naging 2 million na sila, bigyan mo ng 30 piso, 2 million na yung kailangan mo. Di po ba? So, talagang may corresponding increase sa budget kung may corresponding increase sa seniors. Pero, yun nga po, kailangan nating i-weigh, kailangan nating timbangin yung bakit ba kailangan ng mga seniors yung ganito? Bakit kailangan nating ibigay? Alalahanin natin na itong mga seniors na to ay hindi na dapat makita nila na hindi ito binibigyan kasi mga matatanda na sila. Dito ba? Dapat makita ng government na kailangan silang bigyan kasi once in their lifetime naging productive sila at ngayong may edad na sila, yung mga anak nila, yun naman ang tumutulong sa gobyerno. Ito ba? Parang bilang pagtanaw ng i-recognize yung naging contribution nila in the past. Ngayon kasi, kung may edad na sila, hindi mo na yung aasahan. Di po ba? Pero tanawin mo yung ginawa nila in the past. Makikita mo na they really deserve this help. Ilang beses ko na pong kinukwento ito, tuwing matatanong ako tungkol sa
pag ano ko sa seniors kung bakit nagkaroon ako ng ganitong ah, regard sa kanila. Yung year 2000 po, nag-attend ako ng seminar sa Japan. JICA sponsored po ito, Japan International Cooperation Agency. So, tapos nung sa meeting namin na yon, sa seminar na yon, nagkaroon ng holiday. May isang holiday. Ang tawag po dun sa holiday is the Respect for the Elderly Day. Sabi ko, di walang pasok. Dalawa lang nung ako doon, naghahanap ako na, bababasa. Nakita ko po yung isang magazine. So, nakalagay doon yung bakit nire-recognize yung respect for the elderly day. Sabi ko, ano to? Ang ganon. Meron silang respect for the elderly day. So, ibig sabihin, sa ibang araw, hindi na nila nire-respect yung elderly nila. Sabi ko, sa Pilipinas, every day is a respect for the elderly day. Sa ganun. Ako lang yan, sarili ko lang po. Wala naman akong kausap. So, ang ginawa ko, binasa ko yung article. Nung binasa ko yung article, naku, sabi ko, ayun sa inyo, kinilabutan ako. Bakit ako kinilabutan? Sabi doon, this holiday is observed in recognition of the contributions that the elderly have made so that our lives now are more progressive, more developed, and more comfortable for us, and our lives are easier to live now. O, di ba? So, at nakita pala, kinilabutan ako kasi sabi ko, hala, ganito pala yung pagkilala ng mga Japanese, yung mga nakatatanda sa kanila. Diba? Kinikilala nila na yung progress natin ngayon ay dahil dun sa mga nakina sa atin. So, ganun. Kaya sana ganun din sa ngayon. Sabi ko nga, bibigyan natin ang seniors ng support hindi dahil sa matanda na sila, kundi dahil sa naging contribution nila in the past. Yun po. Dahil sa gratitude at pagpapasalamat. Opo, di po ba? Ganito, I was in Congress last month at pinag-uusapan kasi doon yung tungkol sa panukalang batas na Universal Social Pension. At inaalam doon sa komite kung merong sapat na pondo para ibigay yung proposed amount. Ang sabi nung, hindi ko nasasabihin kung anong nire-represent niyang ahensya ng gobyerno, pero ito ang lagi nilang linyahan. Ang linya niya ay yung kasing pondo na nasa kanila to dispose of ay inuuna nila yung mga priority na mga bagay para paglaanan ng pondo. So nagpantingin tayo ako kasi ibig sabihin, yung mga seniors pala ay hindi priority. 'Di ba? So sabi ko nga, I was looking for yung return ng ng serbisyo ng ating gobyerno na kung saan we help nurture the society. May masasabi kayo, Sir Doc Ronnie? Yes, sangayon ako doon sa sinabi po ninyo at sinabi ni Ma'am Imelda. Totoo naman po na hindi po tayo nakarating sa kasalukuyan kung wala po ang mga nakakatanda nating kung walang ginawa ang nakakatanda natin para doon sa gobyerno natin. That was their great contributions kung bakit po nandito tayo ngayon sa susyudad nito. There are lots of improvements happened in our country dahil po doon sa mga contributions ng ating mga nakakatanda ngayon. Kasi wala pa naman, kung yung bata hindi pa nakakontribute po yun eh. Kundi yung mga nakakatanda ngayon, sila po ang may kagagawan kung bakit po nakarating tayo sa kasalukuyan. So dapat po titingnan din po ng gobyerno yung ganung bagay po. Thank you, Doc Ronnie. Si Sir Floro has joined us. Yes. Nanay Salve, meron lang ako idadagdag dyan sa usapin na yan. Ano? Kasi alam nyo,
ang isang malaking issue natin ngayon dito sa hinihingi nating social pension, bakit daw yung mga hindi nagbayad ng tax na mga mahihirap, bakit sila ang binibigyan ng prioridad sa social pension samantalang yung mga naka-empleyo na nagretiro sa gobyerno o sa mga kumpanya na nag-contribute sa SSS at GSIS ay hindi nabibigyan, no? Malaking issue yan kasi dahil etong mga tinatawag nating indigents, nagiging issue yan sa pagtatalo-talo dahil pinaglalaban natin ang universal social pension, no? At lagi kong ginigit ito na wag natin tignan na walang karapatan yung mga hindi nag-contribute sa SSS at GSIS. Dahil po, ito importante ito ha, dahil po, yung mga taong yan na hindi naka-enroll sa SSS at GSIS dahil hindi sila pinermanente ng gobyerno o ng mga pribadong sektor sa kanilang trabaho, dahil hindi sila binayaran ng tama, hindi sila sinisweldohan ng tamang minimum wage, kaya hindi sila nag-qualify. Pero kung tutuusin, sino nagtayo ng malalaking bantayog? Sino nagtayo ng mga malalaking building? Sino nagtayo ng mga tulay? Sino ang nagtayo ng mga kalsada? Yan po yung mga karpintero, kaminero, mga laborer na hindi binayaran ng tama. Kaya dapat wag nating isipin na wala silang naiambag sa pag-unlad ng ating bansa. Kasama na rin po dyan yung mga may bahay o yung mga unpaid home workers na tumulong sa pamilya, yung mga misis. At saka kasama na rin po dyan yung mga kasambahay na inalipin ninyo. Pero hindi nyo binayaran ng tama. Kaya hindi sila nagkaroon ng SSS at tumanda at nagretiro ng walang naipon. Yan po ay marami rin po silang naiambag. Hindi po nakapag-opisina yung mga congressman at mga kongresista at mga senador na yan kung wala silang kasambahay na nag-aruga ng kanilang mga anak at na mga may sakit nilang mga magulang. So lahat po tayo mga nakatatanda, may ambag tayo sa pag-unlad ng lipunan. Naging empleyado ka man o hindi. At yan ang pinakamasaklap dahil ang gobyerno ang number one na nangaapi sa mga manggagawa. Ang dami pong kontraktual, ang daming laborer na hindi binabayaran ng tama ng gobyerno. At ang yumayaman ay yung mga may manpower agency na mga nakakonekta sa mga nagdidesisyon sa gobyerno na maaari rin sila ang may-ari ng mga kumpanyang yun. Yan po ang gusto kong bigyan diin sa usapin ng empleyo ng mga nakatatanda at saka sa pensyon ng mga nakatatanda. Idadagdag ko lang sa sinabi ni Sir Floro, yung tungkol sa pagbabayad ng buwis, kasi sinasabi na yung mga nag-empleyo lang ang nagbabayad ng buwis. Ito po yung tinatawag nating income tax returns na taon-taon ay binabayaran natin kung tayo ay sumusweldo. Pero yung mga taong hindi nag-empleyo, nagbabayad din po sila ng buwis. Kada bumili sila ng sardinas, ay merong buwis yan. Kada bumili sila ng biskwit na pambaon ng kanilang apo, meron po yung buwis. Lahat ng binibili sa tindahan at lahat ng mga serbisyo ay may buwis. Kahit yung pagpapa-ospital, may kasamang buwis yan. So, hindi natin pwedeng sabihin sinolo ng mga nag-empleyo ang pagbabayad ng buwis. So ang gobyerno ay binuhay hindi lamang ng mga nag-empleyo, kundi pati ng mga hindi nakapag-empleyo. So may obligasyon ang gobyerno na buhayin o tulungan ang lahat ng mga constituents nito without asking magkano ang kanilang naging kontribusyon. Si Doc Ronnie may sasabihin. Sang-ayon po ako doon lahat po kasi kahit hindi po tayo nagbayad ng SSS, tama po yung sinabi po ninyo, GSIS, bumili ka lang po ng kahit ano ni Ultimo Bitsin, may tax po. Ang dami po natin tax, value added tax, ano-ano pa pong mga taxes po yan. Lahat po yan ay nag-contribute po kahit hindi po employed. Ma'am Imelda.
Sorry po, na-disconnect po ako. Nakadjoin ko lang uli. Ano po yun? Ano po Yes, yung... this is about yung gastusin ng Yung pong yung hindi pagbabayad ng tax ng mga gobyerno, ibang yung mga indigent. nasa Kongreso at saka nasa So, kumbaga, parang... pamahalaan. So, yes. So, dahil indigent, Hindi nakabayad. tingin ninyo dapat bang tingnan kung magkano yung halaga ng naibayad na taxes ng bawat tao para yun ang maging batayan ng gagawing pagtulong ng gobyerno? Parang sa akin, kaya nga indigents yan kasi wala silang income noon. So, pag sasabihin nilang yun ang batayan, para na rin nilang sinabi ayaw talaga nilang bigyan. Di po ba? So, hindi naman dapat ganon. Kasi talaga naman ganon sa isang society. Kasi halimbawa po yung PhilHealth, di po ba? Ang katwiran nila, malaki yung tinatanggal depende sa salary. Kumbaga, graduated, no po, habang tumataas yung sweldo, tumataas din yung rate. Anong katwiran ng government doon? Ano raw po kasi, parang sharing na yan ng buong citizenry na yung mas maraming mabibigay, maraming kukunin sa kanya. Yung mas konti, konti ang kukunin sa kanya para lahat matulungan. Di ko ba, yun naman ang katwiran nila Bakit nila yan sasabihin ngayon na parang maiwasan yung pagbibigay ng assistance. Oo. So, talaga lang ganon. Kaya kahit nga sa batas natin, nakikita yung katwiran na yun ng government sa pamamagitan ng graduated tax rates. Di ba? The more you can give, the more the taxes will be collected from you. Lahat po yun, applicable. So, kasi nauunawaan natin na merong iba na hindi makakapagbigay. At para ma-cover yung expenses nila, kunin natin dun sa iba na mas maraming mabibigay. Meron pa hong meron pa hong ibang bahagi ng usapin tungkol diyan. Tama po yung sinasabi ni Nanay Imelda, no? Yung ang tawag po diyan ay equitable, no? Ang mga Pilipino kasi ang laging nasa isip lang ng Pilipino equal Pare-pareho, pantay-pantay. Pero sa totoo lang po hindi tayo pantay-pantay. Kaya hindi dapat equal ang contribution natin, dapat equitable. Ang magandang halimbawa na maipapamukha natin doon sa mga nag-aakalang malaki ang binabayad nilang buwis. Ang katotohanan na maraming serbisyo ay sila nakikinabang. Halimbawa, paggamit ang highway, kalsada, yung mga indigent, may kotse ba sila? O sino nakikinabang na malawak na kalsada? Sino nakikinabang dyan sa mga malalaking tulay na yan? Magagandang parke, mga magagandang tanawin. Yung mga may kaya. Yung mga walang kaya, hindi sila nakikinabang dyan. So kaya dapat mas onti ang kanilang binabayaran. Ito na lamang usapin natin ng discount na yan sino ba nakakakuha ng discount? Sino nakikinabang dyan sa discount na yan sa totoo lang? Ang nakikinabang dyan yung mga pumupunta sa mga fine dining, mga mamahaling restaurant. Yan. Yung bumibili ng mamahaling gamot. Yung mga indigent, di naman bumibili ng mamahaling gamot yan. Wala nga pambili So, sana, yung mga mabababaw pag-iisip na gusto nila lagi equal na yan, matauhan na po kayo. Diyan lang sa paligid nyo, mga tauhan ninyo, mga kasambahay nyo, dinadaya ninyo, hindi nyo binabayaran ng tamang sweldo. So, anong unequal pinagsasabi nyo, di ba? So, dapat palawakin natin yung ating pag-iisip at tayo ay magmahalan bilang mga iisang lahi, isang Pilipino na dapat equitable. Saka yan po ang isang magandang
dapat matutunan ng mga Pilipino yung equitable distribution. Kasi hindi naman talaga pwedeng equal. Ganon din po sana sa mga pagbabayad ng mga ng mga butaw sa mga asosasyon. Huwag mong asahan na, halimbawa, noong nasa gobyerno ako, nagtatayo kami ng labor union. Itinutulak namin yung percentage-based dues. Kung gaano kalaki yung sweldo mo, dapat malaki rin ang bayad mo. Kaya sinasabi namin dapat 1% ng sweldo ang butaw. Ang dami kong nakakaaway, hindi nila naiintindihan. Bakit daw 20,000 ang sweldo nila, di 1% nun yung 2,000, 1% nun, di ang layo daw ng agwat. Hindi nila naiintindihan kung magkakaroon ng increase sa benepisyo percentage din naman, di ba? Pag nagwe-wage increase, percentage. So, marami po tayong dapat pang matutunan bilang bansa sa usapin ng ekonomiya at politika na maging mature tayo sa pag-iisip. Which brings us sa issue ng gastusin ng gobyerno. Dapat ba tingnan ng gobyerno ang allocation para sa seniors bilang isang gastusin na hindi na bumabalik? Or ano sa palagay ninyo? Ayan, magandang Doc Ronnie. usapin yan. Doc Ronnie. Yes, of course. Walang dapat po pag naibigay sa atin, hindi na po maghanap any thing in return yung government sa kanyang napakawalan na kung ano mang budget yan. And supposedly dapat po din nilalagay po talaga nila budget para ito sa senior citizens, as for example. Ang system po kasi natin dito sa Pilipinas, no, ay kulang eh. Ang rason nila, walang tamang o sapat na pagkukuhaan. Pero mali po eh. May mga proyekto na hindi naman po kailangan na uunahin. Bakit po inuuna? Kasi nga may narinig po ako sa isang news na yung kalsada, maayos pa man, bakit po pilit na sinisira at baguhin? Ang sabi po nila, kasi daw po may allocation budget na po yan, kaya kailangan po gagamitin. So mali po, dapat i-divert na lang po doon sa kung ano po ang nangangailangan presently. Hindi po na, porket may budget na po, sisirain. Hindi naman po dapat. Doon po tayo. Paano po kasi, paano yung porsyento ni Sir? Pag hindi natuloy yung project, wala porsyento si Sir. Yun, doon po tayo sumisimplang po eh. Parang naging selfish. Paano po ako wala? Parang ganun. Dapat po isipin natin na hindi lamang po tayo, ang Pilipino, nangangailangan ng tulong. Dapat po, lahat, kaya nga sinasabi niya, universal pension. Paano po? Binibilang na lang. Kung kapiraso ang nakukuhaan ng source ng budget. So kung dapat i-divert yung hindi kailangan, no, na pandingan, i-divert mo dito kasi ito po ang kailangan. Ang buhay po ng mga katatanda, sabi ko nga, maigsi na lang po yun. Let's then enjoy the rest of their life. Tulungan naman natin kahit papaano upang lalo pa po, malay mo humaba pa yung buhay. Di po ba? Dapat ganun po eh. Si Ate Imelda yata may gustong sabihin eh. Sige po. Actually, sa pagbabudget, talaga naman gusto natin na maging productive, di po ba? Kaya nga ginagastusan yung DPWH sa pag-construct ng mga daan dahil alam nila yung pakinabang noon malaki, di po ba? Shorter ang time ng pag-travel. Naalala nyo ba nung ang hirap ng daan sa bandang north na yung mga gulay nabubulok sa daan galing Baguio? O di ba ang laki ng impact doon sa economy? So talagang kailangan gastusan yon. So maganda yon, bumabalik. Pero sabi nga natin kanina, yung tungkol sa mga senior citizens, gratitude na ito eh. Di ba? Pagtanaw to ng utang na loob, bakit gusto mong bumalik? Actually, kaya ka tumatanaw ng utang na loob kasi may nauna nang ibinigay sa'yo. Di ba? Nakapag-contribute na yung mga senior citizens by way of services.
At saka yung productive children po nila, di po ba? May mga Mm. doktor na yan. Pero hindi ba nakapag-contribute ng ano Nagluwal sila? sila ng mga trabahador. At Ano walang yan, bayad yun. Luluwal. nagpakahirap sila na para yung mga anak nila hindi maging problema ng society. Di po ba? Yun yung nasa likod nung pagbibigay nila sa senior citizen. Di po ba? Pagtanaw ng utang na loob dun sa na-contribute na. So, kumbaga, when it comes to senior citizen, hindi nila dapat isipin yung pagbalik ng pondo. Ang daming ibang bumabalik na pondo. Di po ba? Wag na nilang isama yung senior citizen sa gusto nilang pabalikin yung pera. Yun na lang yung i-treat nila na expense. Di ba? Wag na nilang i-treat na investment. Treat na lang nila yon as expense. Ang investment yung mga sa DPWH, so kung saan sa education, yan, mga investment yan. Kasi pakikinabangan sa future. Pero when it comes to senior citizens, don't treat it as investment. Treat it as expense kasi uh, ano yan, ang tawag dito, parang gratis, di ba? Gratis yan dun sa pinagkakautangan mo ng loob. Yun po. Pero alam mo, Ate Imelda, meron din kasing ibang pagtanaw na kapag ka nagbigay ng universal social pension, pwede siyang tignan na investment. Kasi Okay? ang argumento namin ni Nanay Salvi dyan, pag binigay mo yung pera sa mga seniors, gagastusin yun. So, Opo. iikot ang ekonomiya. Iikot ang ekonomiya. Maraming seniors ay creative pa, maraming seniors ay entrepreneurial pa. Pwede nilang gawing negosyo at nagkakaroon sila ng puhunan. So, pwedeng magkaroon ng negosyo. And then, yung pera, halimbawa si Lola, yung perang nakuha niya, ginamit niya sa pagpapabaon o pagpapaaral sa apo niya, investment po yun. At yan ay kayang patunayan yan. I'm sure familiar ka sa usapin ng sensitivity analysis. Gawan natin ng sensitivity analysis. Mapapatunayan po natin na ang pagbibigay ng pensyon sa mga seniors ay isang positive investment dahil may returns po yan. And then of course, habang energetic pa yung mga senior, dynamic pa sila, lalo pa silang nagkakaroon ng mga creative thinking at nakaka-contribute sila sa buong society. Kasi hindi lang naman po sa usapin ng ito ba ay nagkakaroon ng tubo. Kung sila ay humaba pa ang buhay, nakaka-contribute sila sa kultura, sa sining, investment din yan. Kung bigla silang dahil wala na silang magawa, kakakalkal, nakaka-invento sila ng ibang bagay, di investment din yan. So kaya natin patunayan yan eh. Ayaw lang nilang gawan ng pag-aaral o baka hindi lang nila alam gawin. Pero baka tayong mga senior, katulad mong financial specialist, pagtulungan natin gawan ng ano yan, ng Tayo, financial analysis. tayo po yung kumilos and then i-present lang natin sa kanila. Di Mm. po ba? Kasi pag Mm. sa kanila, hindi nila gagawin yun kasi yun na, walang benefit sa kanila yun eh. Pero gusto natin patunayan. Palawakin natin na Ma'am Imelda yung sinasabi ni Sir Floro. Magkano lang ba ang hinihingi natin na universal social pension para sa lahat ng mga nakatatanda? We're only asking for 1,000. Kung tutusin, in 2010, ang hinihingi na namin noon para sa mga indigents ay 1,500. Na ipinangako lang nila na every 2 years ay magkakaroon ng automatic na review, which never happened. Diba? There never was a completed review if there was. So, ang nakikita po natin, yung ganoong kaliit na halaga na kung tutusin sa ibang mga politiko, sa ibang mga mayayaman, 1,000 ay barya lang yan. Diba? Isang puntahan lang nila yan sa restaurant, kulang pa yan. So, para sa isang nakatatanda, pag inilagay yan sa bulsa niya, kung yung kanyang apo ay hindi makapasok dahil walang pambaon, usually ang bata, lalo dito sa Metro Manila, uma-absent na lang yan sa eskwelahan dahil ayaw niyang nabubuli siya ng kanyang mga kaklase. So, pag binigay niya yung kanyang barya doon sa bata,
at ibinili yan ng biskwit at ibinili yan ng sesto, lahat yan ay merong tax, di ba? Lahat yan ay may IVAT. So, merong pa ring halaga, merong return of investment doon sa nakatatanda. And yung kanyang pagkakaroon ng perang ibinigay niya sa bata, first, nakakasiguro siyang yung bata ay magpapatuloy ng pag-aaral. Second, magiging ano ito, para, sabi ko nga, hindi nabibilang, hindi nakukwenta ng mga taong nasa gobyerno kung maliliit na halaga ng IVAT. Pero if you put together, pag binilang mo yan, aabot pa rin yan ng bilyon. So, andi yan pa rin ang pagtulong ng nakatatanda na dapat kinukwenta. Kasi usually ang tingin nila, ano yan walang anong gastos yan. Kumbaga, it goes down the drain. Wala tayong maaasahan dyan na babalik. Na kung tutuusin, ang magandang pagbabalik niyan ay kung yung mga bata ay nakakapagpatuloy ng kanilang mga pag-aaral at nagiging produktibong miyembro ng sosyedad o ng lipunan in the future. Opo. So magandang mapatunayan natin yan sa kanila. So paano natin yan mapatunayan? Siguro po magandang may survey tayo dun sa mga members mismo natin kung how they spend yung mga binibigay sa kanila. Di po ba? Pero sana maging totoo yung sinasabi nila kasi minsan sa survey, lalagay nila yung kung ano ba yung magandang pakinggan. Yung hindi na nila sinasabi yung totoo. Di po ba? Kasi baka isipin nila, naku, baka hindi na ako bigyan pag sinabi kong pinunta dun sa bata. Kasi sabi nila pang senior to. Di po ba? So, dahil kung ang inaasahan ng government na pupunta sa senior, dahil pang senior yan, wala namang sakit yung senior. So, baka matakot ang isang senior na sabihin na binigay niya sa apo niya yon. Pero yun nga po ang benefit kung ibinigay pala sa apo. Nakapagpatuloy ng pag-aaral, nakagawa ng project, di ko ba? Hindi nagkasakit dahil hindi nagutom. Yun po, mga ano sila sa survey, ano na sila, hindi na sila data kundi nakalimutan ko yung tawag. Hindi na sila data pero nakikita nyo yung impact, di po ba? Saka yung outcome. Ito yung results niyan. Maganda. Maganda po nating ma-gather yung mga info na yan para ipakita natin sa kanila kasi check na hindi nila yan nakikita kasi hindi sila affected. Di po ba? Hindi sila yan paano makikita kung di mo nadadaanan? Whereas tayo nakikita na yan natin sa mga kasamahan natin. Alam mo, Ma'am Imelda, maraming ahensya ng gobyerno, pati mismo ang Senado at Kongreso, meron silang budget staff, ang dami nga nilang sulsultant na binabayaran manong ipagawa nila yan sa mga sulsultant na yan na binabayaran na pakaang-kaang lang dyan sa palibot ng Senado at Kongreso, pakuya-kuya-kuy lang, ang lalaki ng mga bonus at benefits. Di pwede naman nilang gawing project at gawan ng pag-aaral kasi hinamon na namin ni Nanay Salve ang Senado nakaraan pa Pwede niyong gawan ng pag-aaral ito. Tapos nagbigay kami ng maraming suhestyon kung saan pwede kunin yung pera. Hanggang ngayon, Nanay Salve mahigit 1 taon na, sa kalahating taon na wala namang ginawa ang hinamon at ito sa mga words ni Senator Risa Hontiveros, sinabihan niya doon sa hearing na inatinan namin sa Nanay Salve, inaatasan niya ang DBM at saka ang ang Senate staff na gumawa ng pag-aaral tungkol diyan sa pinag-uusapan natin. Pero walang nag-follow up. Yan. So, dahil walang effect sa kanila yon, di ba? Hindi natin mapipilit. Pero tayo, pwede natin silang kulitin. Ganon talaga yung nakikiusap di ba? Talagang mangungulit lang tayo. Gawin po natin. Maganda yon. Para ready na kaagad sa kanila yung data and information and results of survey.
Ayan. Nanay Salve, nakamute po kayo. Maingay kasi yung aking pusa. Anyway, Yun eh. standard na linyahan kasi ng mga ahensya na yan na una, saan kukunin, pangalawa, walang pera. So, ngayon ay may nagdag pa tayo na source na sobra-sobra pa yung unprogrammed funds. Di ba? Umaabot ng 750 billion yung unprogrammed funds. So, ang sinasabi ko, ang hinihingi lang natin ay yung karapatang kumurot doon sa 750. Meron pang matitira sa kanilang more than 600 billion pesos para sa kanilang mga unprogrammed activities. Kung yung pangangailangan ng Universal Social Pension ang pupunuan nila. Pagpuno na lang kasi meron ng initial na funds na naka-allocate taon-taon, di ba? 50 billion plus 50 billion. That's 100 billion. So, less than 1 billion na kung tutusin. Tama ba? Anyway, less than 100 billion na lang ang pupunuan mula doon sa unprogrammed funds. So, malaki pa rin ang maiiwan sa kanila. 600 billion pa rin ang maiiwan sa kanila. So, yun yung tinitingnan namin. Pangalawa, isa pang suggestion, yung unutilized yung savings ng gobyerno sa unutilized funds na isinosoli taon-taon ng lahat na ahensya ng gobyerno. On the average, pagkakaalam ko, sinasabi nila on the average, bawat isang ahensya ng gobyerno ay nagsusoli ng 40% ng kanilang allocated funds. So on the average yan. So sabihin na natin 40% ng annual budget, which is sa ngayon ay 5.6 na, no? Kung 5.6 trillion ngayon, what's 20% na lang, hindi natin pag-iinteresan yung buong 40%. 20% na lang ng 5.6 trillion. Magkano yun? Sobra-sobra pa yun para doon sa lahat ng hinihinging benepisyo ng mga nakatatanda. Di ba? At ito, kukunin ko ang ano ni Sir Floro, linyahan niya ito eh. Kung naipapangutang natin yung mga proyektong hindi pa naiisip kung ano, bakit hindi natin kayang ipangutang ang mga nakatatanda? Pero meron pang isa, Nanay Salve. Meron pang isa na hindi binabanggit. Ano yun? Yung mga unliquidated cash advances ng mga executives mula sa presidente hanggang sa barangay captain at saka sa mga kabinete at saka mga department heads, bureau directors. Ang dami niyan. Sana magkaroon ng milagro na ang taong uupo sa Commission on Audit ay makatotohanang marunong mag-audit. Kasi kung nagtatrabaho ng totoo ang ating mga tao sa audit, sa Commission on Audit, ay sa totoo lang hindi mahirap ang Pilipinas. Sa pakiramdam ko lang, hindi mahirap ang Pilipinas. Kasi yung sinasabi mo, Nanay Salve, na sobra, di ba, hindi nagagastos. Nasusukat po yung tinatawag na absorptive capacity. Yung kakayanang gumastos. So kung hindi kayang gumastos sa susunod na budget year, ba't hihingiin? Huwag bigyan. Yung sobra, ibigay sa seniors, o ibigay sa magsasaka, o ibigay sa mga mangingisda, o ibigay sa research. Seniors. Ipunduhan ng mga punduhan ng mga scientists. Di ba? Mga farmers, mga magsasaka, mga mangingisda, tumatanda yan eh. Sila
Kaya nagano sa atin ang pagkain eh. Mm. So, sa totoo lang, marami ang unliquidated cash advance taon-taon eh. Hindi ko lang alam kung hinahabol talaga yan ng DBM at saka ng COA. Ang dami pala nun. Paano natin Mm. malalaman nga pala? Is there a way of knowing kung magkano ang naiipon diyan sa ano, sa kaban? Kaya yan. Kaya yan gawin. Ibigyan lang ng access ang ang Ibon Data Bank o kaya ang PIDS ng NEDA. Kaya nilang hanapin yan lahat. Kung hindi masuhulan. Wala nananahimik na lang yung iba. Marami tayong mga professional organizations ng mga ekonomista, ng mga economic planners. O marami tayong mga samahan ng mga Philippine, ano ba yung PICPA? O ano palagay mo, Manang Imelda, pa-project kaya natin yan sa PICPA? Pick pa po, ano yan private organization din yan. No. So, wala silang access doon. COA lang din ang may access. Pero actually po, kinig ako doon sa sinasabi ng mga savings. Kami noon, yung sa isang government hospital, wala po kaming savings eh. Hospital po kasi yon. Alam niyo naman ang needs ng patients, di po ba? Mm. So, talagang kulang. Pero yung ibang agency siguro, yung hindi naman nagdi-deal with life, no, pwedeng may savings sila. Mm. Pero, ah ah, kasi kapag ano nila ng budget, pag bibigay nila ng budget, pag-approve po, ang ginagawa kasi niyan, ganito, ah magkano ba, baliktad sa government kasi baliktad. Sabi nila, eto yung available funds natin for next year. Ganon. Uh, and then, ang ibibigay natin sa executive offices, dito, legislative offices and judiciary offices, eto, this much. Halimbawa, meron kang 3 billion na lang muna. 3 billion, tagwa 1 billion sila. So, lahat ng agency under those branches, hati-hati yon. Di po ba? So, ganun sila mag-budget. Hindi kagaya nung, magkano ba yung totoong pagbabudget? Tayo, di ba, dinedetermine natin yung ano ba yung mga kakailanganin ko. Ganon. Tapos, pag nakuha na natin, at saka natin sasabihin, bawa sa magulang, sasabihin sa magulang, eto po yung kailangan ko. Tapos sasabihin ni magulang, hindi natin kaya, bawasan mo. Kasi di ba? Ano mo, tingnan mag-prioritize ka. At saka ganito lang ang pwede ko sa iyong ibigay. Ganon. Ganon mag-budget sa private siguro, kasi hindi ako sa private. At meron tayo sa mga individual ganon. Pero sa government, antimano, alam na kasi nila kung magkano yung perang makukuha nila. Saan ba kukunin yon? From taxes. Di ba? From taxes. And then yung Projected revenues. Projected revenues ng government. Yung pinoproject nilang revenue ay may basis din sila ng projection. Pwede yung last year's collection, di ko ba? Ang trend is 10% increase. So, increasein lang nila yon. And then, kung kulang pa yon, ang pwedeng mangutang sa labas. So, ganon. And then, pag nakita na nila na yun yung pwede nilang magasta, na parang yun yung pwede nilang makuha, sa kanila i-divide dun sa sa tatlong branches ng government. O ngayon itong head ng branch na yon, siya rin ang magdi-divide dun sa mga hawak niya, kagaya sa hospital. Pag binigay sa DOH yung ganito karami, si DOH ang nagdi-divide dun sa mga hospitals. So, very limited po talaga. Kaya kita niyo naman ang service sa government hospital kasi nga kulang. Pero, eto pong ano natin, kung tutuusin, para ang hirap din po ng ginagawa ng government natin. Yung nakikita ko lang po Kasi, halimbawa, yung as
parang as support sa seniors, inalaw nila itong NBB. Ano po ba yung NBB sa PhilHealth? Yung no balance billing. Mm. So yung mga seniors na indigents talaga, mau-hospital sila kahit operahan pa yan sa utak, operahan pa yan sa ulo, na-operahan sila ng libre because of this. O isipin nyo yun, magkano inaabot yun? Nagkaroon ako ng kamag-anak na naging pasyente, 200,000. Isa lang yun. Tapos 2 beses siya inoperahan. So isang pasyente lang po yun na indigent, hindi pa nga siya senior. Working naman siya. So ganun po karami yung pinoprovide ng government natin. Kaya sabi ko nga, kung ano yung nakikita ko, sa tingin ko, napakahirap din po talaga ng pagbabudget nila. Kami noon, ang sabi namin, kukonti lang ang binigay sa atin. At totoo naman po yun. Nakukonti lang. So, kung ang plano po natin para makasingit tayo, siguro gawin natin na na makakuha nga tayo ng data ng mga unspent, yung mga nire-return nilang sobra. No po? Pwede naman yun siguro. Kaya lang parang mahirap naman, parang sino ba yung malakas na makakahingi ng data na to sa COA? Kasi COA yung may overall result ng operations. So, parang mag-iisip tayo ng paraan para magawa yun. Kaya pero ang sa akin lang po wag na nating silipin yung mga sinasabi natin yung si ganito nga binigyan ninyo ng ganyan. Dito ba? Kasi pag nanghihingi tayo, nakikiusap tayo eh. Kung maninilip pa tayo, baka mainis yung kausap natin. Di po ba? Gawin siguro nating approach yung gano'n na baka naman po bigyan nyo kami kasi ganito lang naman ang kailangan namin. O ganito lang naman karami yung seniors, eto naman ang effect niyan. So ganun lang. No po. Kung may time pa ako, pwede lang ba ako magkwento ng konting Medyo lumayo, Opo. So, dun po sa hospital na medyo pinagtrabaho lumayo ko. lang po tayo. Lumayo na po ba? Hindi, umatras ka lang kasi hindi nakikita yung ano. Okay, Ayan. akala ko lumayo na yung topic. Okay. Doon po sa hospital na pinagtatrabaho ko, hinawakan ko yung PhilHealth service namin noon. So ngayon, one time may pasyente, punta siya sa amin. De, kinakausap ng staff ko, medyo mainit ang ulo. So, pinakausap ng staff ko sa akin. Sabi sa akin, PhilHealth, PhilHealth member ako na-hospital yung asawa ko. Sabi ko, sige po, pwede pong pakikilapan niyo yung form na to. Sabi niya, wala na akong trabaho eh. Sabi, umalis na ako. Sabi ganun. Ay, kailan pa po ba? Sabi ganun. Medyo matagal na. 1 year, ganun. Sabi ko, ay, paso na po yung membership nyo. Hindi na po kayo qualified na gumamit ng PhilHealth. Sabi sa akin, 10 taon na naghulog yan. Tapos sasabihin mo, hindi ko magagamit. Dati hindi ko naman niya nagamit. Ganun po yung approach niya. Ha? Sabi ko sa kanya, ay, ano po kasi tayo, insurance po kasi to, napapaso. Pagka within 2 months hindi na nabayaran, kasi na po yan. Parang ganun lang din yung mga private insurance. Pag hindi nyo na tuloy-tuloy, wala na pong effect yun. Tapos sabi niya, ang tagal-tagal ko nga nagbayad yan eh. Sabi ko, tay, kung matagal kayo nagbayad at hindi ninyo nagamit, ang ibig po sabihin nun, walang nagkasakit sa inyo. Di po ba? Gusto niyo po ba may nagkasakit sa inyo para nagamit niyo yan? Ganun sa kanya. Sabi niya, hindi naman. Yun nga po, di ba? Salamat nga, hindi nyo kailangan gamitin. Kaya lang ngayon, kailangan nyo na pong gamitin, pero kaso na po. Tapos kitang-kita po na hindi nyo na pwedeng gamitin. Pag pinayagan ko po ito, tay, akong mananagot sa management kasi kitang-kita na hindi. Di ba? Ako magbabayad. Wag naman po ganon. Ganon. Tapos sabi niya, paano na yung pasyente ko? Sabi ko, di bali po, government hospital naman to. Lumapit po kayo sa social service namin. So sabi niya, kanina pa nga ako lumalapit sa kanya, hindi naman nila ako tinutulungan. Ganon, laging pabagsak yung salita niya. Sabi ko sa kanya, tay, kung ang approach niyo po sa social worker namin, kagaya ng approach niyo sa akin,
hindi po talaga kayo tutulungan. Inaaway niyo po ako di ba? Ay, ganun sa kanya. Then napayuko siya. May edad na siya yung time na yun, napayuko siya. Sabi ko, tay, pag nakikiusap po, magpapakumbaba tayo. Hindi tayo naguutos. Dito ba, hindi matapang pa tayo. Magpapakumbaba po tayo kasi nakikiusap tayo eh. O, ganito na lang po. Dahil hindi na siya nakakibo eh. Naawa naman ako kasi matanda na nga. Tapos sabi ko sa kanya, ganito na lang po. Punta po kayo bukas. Huwag na kayo ngayon pumunta kasi baka natandaan na kayo eh. Bukas na lang po, pumunta kayo ng maayos, maligo kayo, magbihis, makipag-usap kayo ng maayos, ikwento nyo sa kanila yung kalagayan nyo. Ito, sigurado po ako, tutulungan kayo ng social worker namin. Ngayon, pag hindi po kayo tinulungan kasi baka gantihan kayo, natandaan kayo, ito, lumapit po ulit kayo sa akin. Titingnan ko kung anong matutulong ko sa inyo. Ayun, nagpaalam na siya. Tapos hinihintay ko siyang bumalik sa akin. Hindi na siya bumalik. So, naisip ko, tinulungan na siya. So, ano yung punto ko dito? Yun nga po, kung humihingi tayo, dapat nakikiusap tayo. Di po ba? Hindi natin sisilipin na, although may masisilip tayo, hindi na natin siguro kailangan sabihin yon. Pwede na lang natin na, baka pwede naman po, kasi ganito, ganyan. Ang unang-una nating ibubungad syempre is ipakita natin na we are worthy of this support. We are worthy of this help. Kasi ganito kami. Ito na yung nagawa namin noon. Ito pa yung ginagawa namin ngayon. Pero kailangan namin ng tulong. Di ba? So, yun lang po. Gawin natin ang wag na natin silang silipan ng kung ano-anong hindi maganda. Ganon. Pero sa isang banda, tama naman po kayo. Pero di na natin ipapamukha yun. Yun po. Nanay Salve, time check lang. Oo Sobra nga na. pala, it is 56. 356. Meron pa ba tayong hindi na cover? Last question. Yung ating chat, Nanay Salve, baka hindi nyo nabasa. Wala akong nakikita. Sandali na. Dito ba sa... Sige, ako muna magbabasa para makabawi ako sa'yo. Sige. Ayan, ang ating kaibigan, si Tatay Chris Magriño. Si member po ito ng Council of Elders ng Senior Citizens Council. Sabi niya, in some points, yes, it is burden o pabigat kung kanya-kanya ang pagkilos ng mga nakatatanda. Kung lahat ay magsama-sama, kapag buo ang samahan, ang nakatatanda ay resource o kayamanan dahil sa ating karanasan, nalampasan na ang maraming problemang pinagdaanan. Yan. Okay, nasabi na rin yun kanina. No? Si Owa Mabel naman. Karamihan po ng mga pamilyang Pilipino ay ginagawang yaya ang mga anak ang mga lolo at lola para hindi sila kukuha ng kasambahay na titingin sa mga bata. Ayan ha. Isa pong katotohanan niya, pero pwede hong positibo, pwedeng negatibo. Dahil yung mga iba naman, inaabuso naman nila. Nakakapag-swimming sila, nakakapag-outing, kumakain sa labas. Tapos pag iniiwan yung kawawang matanda, hindi nila sinasama. Ginagawang tagabantay ng mga apo. Hindi man lang madalhan ng pasalubong. Yun po ay pang-aabuso po yun. Pero sa panig ng nakatatanda, serbisyo po yun. Yan. Si Tatay Chris Magriño ulit. May mga nagtatrabahong binawasan ng SS pero hindi binayad ng mga employers sa kanilang contribution. Totoo po yan. At manhid na po ang SSS sa mga complaint na ganyan. No? Tapa ako, narinig ko na yan. Yung tatay ko nagka-problemang ganyan nung bata ako eh. Hindi na i-remit yung kanyang SSS. Hanggang ngayon, ganyan pa rin ang problema. Pero ang mga tao sa SSS, ang lalaki ng mga benepisyo, ang lalaki ng bonus. Ang mga pobreng manggagawa, ninanakawan ng mga employer. Yan. Angel Soriano, ang tingin po kasi ng iba, kapag senior ka na, dapat sa bahay ka na lang. Mag-alaga ng mga apo. Mali po yun para sa akin. Marami pa pong mga nakatatanda, may kakayanan na maghanap buhay at marami din silang karanasan sa pagpapatagbo ng maayos o maunlad na pamilya. Yan. Maganda po yun. Pwedeng magpatagbo ng maayos at maunlad na pamilya kung nakikinig yung mga anak at mga manugang. No?
Kasi pag minsan sasabihin sa iyo yung lumang panahon po ninyo yan, ngayon ay moderno na ang mga sitwasyon. Ayan. So, yan po yung May, ating may tawag debate. dyan, may tawag dyan, Sir Floro, Ah. obsolete na inay, obsolete na yan. Ang sinasabi ko naman po ay proven and tested ng aking kaninunuan. Hanggang kahapon napatunayan ko yan. Ayan. Oh, sabi naman ng ni Aida Duran, watching from Marilao. Oh, miyembro yata ito ni Caroni eh. Ayan. Watching from Harmony Hills. And Alo Hene, watching from Harmony Hills din. Angel Soriano ulit, ang samahan ng Harmony Hills, Loma de Gato Senior Citizens Association dito sa Marilao ay nanunood at nakikinig sa inyong talakayan. Ayan, maraming salamat sa mga taga Marilao. Sana linggo-linggo manood kayo tuwing Lunes. LV Pusikit Core, watching from San Juan City. Ayan. Leticia Dakuran, watching from Mandaluyong Chapter. Si Ginoong Richard laging nakapaa. Hello po, si Richard Del Rosario from De La Costa Homes, North Caloocan City. Yan. Kagrupo Si ko Ross yan. Tabon-Tabon, watching from San Juan Elderly Federation Chapter. Belia Camacho, viewing from GMA Cavite. Magandang hapon po sa lahat. Yan. Tapos Chris Magriño ulit, watching from Pican Barangay Commonwealth, Quezon City. Yan. Puro pagbati ng ating mga masugid na mga tagapakinig nood. Ayan, Nanay Salve, at inabot na po tayo ng 4:00. Baka Yes. pwede hong mga huling mensahe na lang ng ating dalawang mahuhusay na ating resource person ngayong hapon. Maganda mga karanasan ni Sir Ronnie at saka ni Ma'am Imelda. Yes, gusto ko ring i-ano sa ating mga kasamahan, sa ating mga taga-subaybay, hindi lamang dito sa ating bansa but pati yung nasa labas ng bansa, na ang pagtanda ay hindi isang hindi isang bagay na dapat natin ikahiya, kundi ito ay isang ang pagkakaroon ng pagkakaedad natin ay isang tawag nito, isang bahagi ng ating buhay na meron pa ring kahalagahan may papakita natin sa ating sarili at sa ating kapwa. At yung the way yung mga tao ay tumitingin sa atin bilang isang produktibong citizen o kaya bilang isang unproductive na citizen ay dependent din sa atin kadalasan. Yung meron tayong obligasyon to prove ourselves, especially ngayong mga panahon na yung mga tao ay wala ng panahon para tingnan kung ano ba ang nagiging halaga ng iyong pagkatao. So we need to prove ourselves most of the time para maipakita sa kanila at mai-prove sa kanila na meron pa tayong kahalagahan. May mga tao nagtatanong, hanggang saan ba ang serbisyo ng nakatatanda? Hanggang kailan ba dapat na magpakita ng kahalagahan ng pagtulong ang nakatatanda? So siguro in the future ay pwedeng sagutin natin yan, but gusto ko rin ipaalam sa ating mga viewers na malaki ang responsibilidad natin para iangat ang kalagayan ng ating mga nakatatanda. Thank you. Yan. So bigyan natin ng pagkakataong ng mga huling pananalita si Dr. Ronnie. Dr. Ronnie, Yes. parting words and kung meron kayong mga request o kahilingan o mensahe. Okay. Being a senior citizen is a great achievement. Kasi bihira lang nakakarating dyan. Yung iba, bata pa, nawawala na po sa mundo. So yung sa akin lang, enjoy life while we are still young, while we are still able. Kailangan ng mga nakakatanda, i-enjoy the rest of their life. Kasi pag tayo nawala na, nothing more. Sabi nga nila, no?
dito lang sa mundo ang enjoyment, nothing more. Wala na po. Sa langit, walang there. So, walang nakapagpruweba na mayroon pang kabilang buhay. Dito, mag-enjoy ka na habang tayo ay nabubuhay. Yun lang po. Thank you. Yan. Si Ate Imelda. Okay po. We are seniors, but we are not useless and we are not a burden. However, we need help just like the children need help, right? Yung children kasi weak pa sila. Tayong seniors, weak na tayo. Diba? So, we need help. Pero, hindi natin gustong humingi lang ng tulong. Gusto rin natin na makapag-contribute. Di po ba? Gusto natin na kahit na marami na tayong contribute in the past, gusto pa rin natin sa panahon natin sa ngayon na meron pa rin maibigay. So sa next time na pag-meet uli natin, meron din sana ang gustong banggitin kung paano tayo magiging productive na ikatutuwa ng local government mission natin. Salamat po. Ayan. Nanay Salve, may gusto pa kayong mensahe? Wala na muna. Okay. Okay, sa lahat ng ating tagapakinig nood, maraming salamat po sa inyong partisipasyon, lalong-lalo na doon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Sana po ay magkita-kita tayong muli sa Lunes, alas 2:30 hanggang alas 4 ng hapon. Panghuling mensahe lang po, gaya ng sinasabi natin, tayong mga nakatatanda ay hindi po tayo pabigat, no? Marami tayong kaalaman, marami tayong karanasan, marami tayong wisdom, marami tayong skill. Kung ano man po ang meron kayo, abay ipangalandakan nyo, no? Sabi nga nila, if you have it, flaunt it. At patunayan natin na hindi tayo pabigat sa mundo. Pero sana po ay maging assertive tayo nang hindi nagiging madaling tanggapin, no? So let's be assertive without being disrespectful of the younger people and our fellow senior citizens. Maraming salamat po. Muli magkita-kita tayo. Thank you. Thank you.